nagpasalamat ta sa matag usa nga naa karon. And this afternoon mga kaigsunan, magpadayon ta sa ato ang pagtuon sa people in the New Testament. Walang gyud hibaw 122 nga message. Ug kining tanan nga 122 naani sa atong playlist sa YouTube, makita ninyo. Sugod sa sinugdanan, letter A, ato maning gisunod alphabetical order. So naanata sa letter J, gipadayon nato si John the Baptist, ikapito ka bahin sa pagtuon nato sa kinabuhi ni John the Baptist, mga igsoon. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, once again, Lord, among itugyan ang among kaugalingon diha kanimo. Please teach us your ways and help us to learn some principles this afternoon, O Lord, gikan sa pagtuon namo sa kinabuhi ni John the Baptist. And I pray, Lord, nga imong i-allow ang among kaugalingon nga maka-worship gyud minimo, Lord, sa espiritu ug sa kamatuoran. And I pray, dear God, that you will allow us, O Lord, to be a good student of your word this afternoon, O God. So please allow me also to deliver your message according to your will. This is for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. So si John the Baptist, ang atong isgutan, ipadayon nato mga igsoon, the measure of John. So ato siyang gi-scrutinize, gi-studyhan nato ang iyang pagkatao. So humana nato isguti ang iyahang private life. So nahibaw-an nato, ato lang nahinumduman mga igsoon nga ang iyahang pagkinabuhi simple lang. Dili sophisticated. Sa naa pa siya sa tiyan sa iyang inahan, gi-prophesy na nga simple ra gyud siya nga pagkatao. Pero powerful. No, inubanan sa balaang espiritu, wala sa iyahang sud sa kasing-kasing kay wala pa man to indwelling of the Holy Spirit, pero giniyahan mga kaigsuonan. And atong mahisgutan pa gyud diri kung unsa nga klase nga kanang pag-uban sa Ginoo niya sa iyang public life. Mao na itong isgutan karon, letter B, his public life. So unsa may kinabuhi ni John the Baptist sa buluhaton nga gitugyan si Ginoo niya. Number 1, he was a controversial man. Controversial kaayo ni si John the Baptist. So daghan kay ni siya mga tao, daghang mga tao nga ni issue sa iyang kinabuhi. So kasabot naman tag unsay controversial, na ay mga artista controversial nga kinabuhi, na pay uban hilom nga kinabuhi. No, na ay mga nisikat tungod sa ilang kabadlongon, na pay nisikat tungod sa ilahang pagka maayo. So si John the Baptist, nailado siya tungod sa iyahang buluhaton. No? Mura ba og kanang padung na guni, transition ba? Transition gikan sa law padulong sa grace. So naa sila nakita nga halalahi lagi ni iyahang gibuhat lagi. Mao nang nahimo siyang controversial. Kay dili man siya nasubay gyud, do prophet siya, pero naanay kausaban ba? Kay iyang giwali dili naman sa law, padung naman sa grace. So, mo na daghan kaayo nga mga nakakita nga wala na nakasabot, pero nindot kaayo ang resulta mga igsoon. So, letter A, upat kabutang under ani mga igsoon, letter A, most looked upon him as a prophet. So, daghan ang nakatan-aw niya nga siya, nag-ila niya nga siya propeta. In Matthew chapter 21, so along the way mga igsoon, ato lang i-learn ang mga principles unsay angay natong i-learn sa kinabuhi ni John the Baptist. In verse number 23 to 27 na lesson nato makuha diri. Sa panahon ni mga kaigsuonan nga gi-question ang authority ni Christ, asa man gikan ang imong authority nga nagwali ka. No, so gitubag ni Christ mga igsoon. In verse number 23, the Bible says, and when he was come into the temple, the chief priest and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, by what authority
doest thou these things? And who gave thee this authority? Lalimad ka sa mga Pharisees, no? Sa high priest. Lalimad ka gipangutana si Christ nga diin man nagikan imong authority na nudlo man ka. So, mayon ta mga kaigsunan, dili man na sama sa mga pari. Karon di ba maura gihapon ang ilang style? Magwali ta diha sa pulong sa Ginoo, naay moduol nato nga mga kalutiko, mga kaigsunan. Unya, pangutanon na ta kinsa may naghatag ninyo og authority? Manudlo ta sa eskwelahan, naay mamadlong dayon nga mga kalutik. Kalutik na ito tawag na. Mamadlong din man mo nagkuhag authority nga manudlo mo. So para nila, sila rin ay authority. In fact, giangko na nila mga kaigsunan nga sila mo'y nag-gather gyud sa kanang kuan ni book sa Bible nga kung wala nila gigather, tibulaag ang Biblia. Tanawas na giangko na nila. So, di na ito malalis mga kaigsunan. Kaning panahon na, ang mga high priest mao'y nag-question mismo sa atong Ginoong Hesukristo. So in verse number 24, and Jesus answered and said unto them, I also will ask you one thing, which if ye tell me, I in likewise will tell you by what authority I do these things. Sa tanawag, unsa si Christ, mga ako ipangutanan ninyo, kung mutubag mo, di mutubag sad ko. So in verse number 25, the Bible says, the baptism of John, whence was it? From heaven or of men? Sayo na natubagon, ana. Asa man gikan ang baptism ni John? Sa langit o sa tao? Diya na, perting sayo na tubagon kung tarong ang imuhang tinguha. Pero dautan man ang ilang intensyon. Ang ilang intensyon nga ila man jud na makorner si Christ, mga kaigsunan. Muna diri sa kanang pangutanan ni Christ, ang ila na yung response, and they reason with themselves, saying, if we shall say, from heaven, he will say unto us, why did ye not then believe him? Anong di man mo musunod? Ganon di man mo mutuo? Ganon nagbarog naman mo diha sa kilid, wa man mo nagpabaptize apil. Di ba? Ganon wa man mo ni sunod. Onya, ningunin sila sa verse number 26, but if we shall say of men, we fear the people. Ngano man? For all hold John as a what? Prophet. So ingon ana kataas ang regard nila sa prophet sa unang panahon. Ingon ana kataas ang ilang respeto sa propeta sa ilang panahon. Kinsa may equivalent sa mga prophets today? Pastors. O tanawa, same ba ang pagregard sa mga Kristohanon sa pastor? Sama sa pagregard nila sa prophet? Nga mismo ang high priest, mga kaisunan, na hadlok nga ilang i-mention nga of men kay ilang ra ba ni si John nga prophet. So mga suko ang mga tao. So kung nagpabilin pa lang na mga kaigsunan ang atong respect sa man of God, sama sa respect na ilang gipakita, mas makalihok gyud ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mas makapanalangin gyud ang Ginoo sa kasimbahanan. Kay ngano man, wa may daghan nga mga aberya nga may tabo. Sama sa sakyanan ba? Kung brand new ang sakyanan, aw hapsay kay imong biyahe, oy, ang imo rang bantayan matunok ang ligid ug mahutdan kag gasolina. Di ba? Other than that, wa jud kay daghang hasol nga bantayan nimo basig ma-overheat, bantayan nimo basig mo tiurok og kalit, basta mo kuan na kanang mo tungas na basig kuan daghan kay kag bantayan tanawan isa ka bang temperature. Oh, wa ka ana. Pero kung bag-oy mo sakyanan ninduta oy. Di ba no? Pero kung ang imong sakyanan kanang pila na ka kuan, pila na ka tag-iya ni agi ba?
nga bulhutag gamay ang imbes ang speedometer mo musaka mag-apil ang iyang hit. Mo apil man, mo lumba man, so mo overheat siya. Kay kadaghan naman tingali na overhaul na ingon ana, daghan na problema ang makina. So lahi gyud mga igsoon. Mo na nahitabo, dugay ka kaabot sa imong padulngan kay magsige kag agi og shop. Guba ngita na sa kag mekaniko or magkuyog na lang jud kag mekaniko. Nga mao'y tig-ayo sa imong sakyanan og maguba. So mo na yung mga nahitabo sa kasimbahan lang karon, daghan og guba. Mo na imbes nga magpadayon ang simbahan og lakaw para tumanon ang sugo sa Ginoo nga mao ang Great Commission, magsigig husay. Kaya nga naman, ang mga membro musig away. Ang mga membro lahi og nahuna kaysa ilang pastor. Kay minus na ang ilang regard sa pastor nga mao ang tao sa Ginoo sa panahon sa simbahan. Other than the pastor, mga igsoon, wala nay lain nga gipili ang Ginoo o gibutang ang Ginoo sa church para giyahan ka. Mabito na nga dili nato basta-basta maduwa-duwaan na mga kaigsunan. Ako'y pastor. Sige, magsugod ta og simbahan ni ako'y pastor. Agoy kadelikado duwa-duwaan na nimo nga ang Ginoo may mubutang ana nimo diha. Di makapwede nga feeling lang nimo ganahan ka din daghan kag kaila pundukon dito nako ni akong walihan di pastor ako. Dili tanan magwali pastor naasay ka na preacher lang. Di ba? Kay kitang tanan gi manduan magyud ta to preach. Ang mga babay mag-preach ka diha sa mga babay. Di ba? Kay di man pwede nga kanang babay mo tudlo siya sa mga babay ang tawag na dili preach. Nga nag-preach madyo ka diha. So, para sa mga babae, pero wa man gi-allow sa Ginoo nga ang babae mutudlo sa mga kalalakinan sa simbahan. So, mao na nga wala nato na gituman. Mga lalaki lang. Di ba? So, atong unaw-naon gyud mga kaigsunan. Kung pananglitan, puro problema na lang atong atimanon sa church. Kano sa mata kaabot dito sa unahan? Kinaamag yung manghilabot, tuguti nga ang manghilabot unta, tos gawas. Pero wala diri sa sud. Kaya tanawa, mo may ilang tubong, ilang magpakgangon si Christ. Mo nang ilang questioning mga kaisunan, authority na gyud. Unsa may plano nila to stop what Jesus is doing. Pahunungon, nga naman, asa man ka ng authority, di ba? Ang tumong yun na, wa kay authority. Hunong. Pero kay nindot magkain tubag ni Christ, naglibog ron sila. Kay tungod sa pagkadautan sa ilang kasing-kasing, ang ilang tinguha, dautan man. Muna, sa 27, ingon diri, and they answered Jesus and said, we cannot tell. Para safe. Kay, kung mayon sila heaven, pasundon sila. Kung mayon sila of men, uy, kuyaw kay tas mga tawa ni. Kay, kuan na ba siya? Kanang prophet ba? So, wag yapon tayo mahimo. Kinahanglan yapon ta musunod kay prophet good. Ang nag-ingon. So, we cannot tell. And he said unto them, neither tell I you by what authority I do these things. So, si Christ, nagtudlo nato diri mga igsoon, dili ta kinahanglan mo answer sa mga tao kung diin gikan atong authority. Kita na sayod nga ang authority gikan gyud na sa simbahan nga nasaw na gikan pagyud didto kang John gipasa ang authority according to the teaching of the word of God mga kaigsunan nga send out assembly ang simbahan ipadala. Oy laminaw mo. So pananglitan diri sa atoa na anay kanang kanang worthy gitawag sa Ginoo, unya worthy na siya i-send out, then atong ipadala. Yon ana, ampuan pa manggani na diri. Diba? Unya, kung ano pa na, kanang i-ordain mga kaigsunan para ready to go na. So mo na dapat mahitabo sa mag-start og another church. Alright? So, ana siya ka stricto ang Ginoo.
dili siya gusto nga naay taga outside nga kuan kanang way labot ba nga mag-apil-apil. Mo na niyon si Christ di sa tamo ingnon. Sa may reason nga nung ingnon mo amoy labot. Di ba dapat kung nituo sila sa plano sa Ginoo, makatubag sila ani. Ug dili sila mahadlok. Ang ngutana mo niya pagkahuman wa may moy tinguha nga mahimong kauban ni Christ. Aw di gipangutana sila di sila katubag. Kay ba man si Christ di sila katubag. Kay way plano si Christ pod nga motubag nila. So kinsa si John ani? Siya propeta mga kaigsuonan. Matthew 11:7-10. Diri gi-explain mga kaigsuonan kabahin sa pagka-propeta ni John and according to Christ, aning a verse, he is not just an ordinary prophet. So, according to people, he was a prophet. Pero according to Christ, tanaw na to ha, 7-10 ha. In verse number 7, tanaw sa iyon sa Bible. And as they departed, Jesus began to say unto the multitude concerning John the Baptist ni mga ison. What went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with the wind? In verse number 8, but what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they that wear soft clothings are in kings' houses. In verse number 9, but what went ye out for to see? A prophet? So diha pa lang niingon si Christ, yes. Iyon siya, yea, I say unto you, and more than a prophet. Amen. So according to people, John the Baptist is a prophet. But according to Christ, John the Baptist is more than a prophet. Verse number 10. Ngano man, for this is he of whom it is written, behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. So, pinaka-importante nga mensahe para sa usa ka prophet nga ihatag sa mga tao naa kang John. It is the message about the Savior. The message about the Messiah who is coming. Ingon ana ka importante ang kanang ministry ni John the Baptist. And that is why, yes, he was a prophet, but more than other prophet. So ingon ana siya ka espesyal. So in letter B, loyo ana mga igsoon naagyon magay mga tao nga mga tulibagbag ug utok ba. So diara ilaha. Some felt he was demon possessed. O ngano kang nakaingon sila demon possessed ni. Okay, tagsara mo kaon ni si John the Baptist God. Tagsara mo kaon. Matthew chapter 11 verse number 18 to 19. 18-19. The Bible says, for John came neither eating nor drinking. And they say, he hath a devil. Di mo kaon, di mo inom. Oh. Nana siya, nahiyawa na, nanay demonyo ang iyang kinabuhi. Pag-abot sa 19, the Son of Man came eating and drinking. So kinsa may girefer ani? Si Jesus. So pag-abot na ni Jesus, mukhaon man siya, unya makig kanang muinom man siya, unya kauban ang mga makasasala. So eating and drinking, and they say, behold, a man gluttonous, and a wine-bibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children. Amen. Tanawa nag unsay pagkuan. Naalagi mga dautan nga mga istorya bahin sa kanang imong pagkaikaw. Kita Kristohanon mata, we are followers of the Lord Jesus Christ. So kung si Kristo mga kaigsunan gibot-buhatan nila, uy, gluttonous man na siya. Uy, palahubog man na, drunkard. Na? Drunkard man na siya. So, gingon diri ang wisdom mga kaigsunan, maoy mo paila.
sa iyang mga follower or mga anak. Ang wisdom. So pasalamat ta mga kaigsunan nga kaning pulong sa Ginoo dili man ni makuha ang wisdom, diri ta maila nga mga anak ta sa Ginoo. So mao na kinahanglan kaning pulong sa Ginoo mga igsoon, ma-print gyud ni sa atong testimony. Nga matinuod gyud ba nga ang pulong sa Ginoo ma-convert gyud siya into life. Kay gitawag man nig word of life. Mao ni atong kinabuhi diri na isulat. Mao ni mo panday nato mga kaigsunan nga mailhan ka that you are different than the unbelieving people. Mao man ni ang significance sa atong kinabuhi. Di ba? Tanawa, sawa pa ka naluwas, naa ba kay Bible? Sawa pa ka naluwas, naa ba kay concern sa pulong sa Ginoo? Ang luwas gani, wa may concern. Kay mao pay pagsugod mga igsoon. Di ba? Bisag dugay na nga naluwas, unya wala gyud na kuan ba, wala na tudluan ba nga kinahanglan jud ka magtuon sa pulong sa Ginoo para mo increase ang imong wisdom. Kay diha magkamailhan. Wisdom is justified of her children. Diha ta mailhan mga igsoon. Diha nato makuha kung si kinsa ta. Diha nato mapakita sa mga tao kung si kinsa ta kay kanang ang laing tao mo tan-aw nato mamasangil magyud na sila. Bisan gani ang mga believer lain man ang una-una sa iyang isig ka believer. Pero tungod sa pulong sa Ginoo, this kanang word of God mga igsoon, mao ni siya mo kuan nato, murag mo rescue nato ba? Maoy makapamatuod gyud nga kita kanang dili sama sa ilahang mga duda nga dautan ta. Naliman ka, ang di mukaon naayawa, ang mukaon lutunos. Wa gyud lusot. Basta ang tao mga igsoon, ang iyang una-huna negative, unya ang iyahang intention is to destroy, di gyud na sikitag nindot. Tanan nga pakli sa atong kinabuhi, bati gyud na. No, depende na sa tao igsoon unsa na siyang klasiha nga tao, kay naa gyud mga tao nga wa gyud makita nindot sa kanang kuan sa kinabuhi sa tao. Bisag unsa pa kanindot ang imong buhaton igsoon, bation gyud na nilag sabot. So mausan ni ang mga Pharisees, mao ni ang high priest, kaning scribes, mao ni sila ang nagpalibot mga igsoon nga nagsigi og panghimantay sa ministry ni Christ. Mao ni sila ang kanang tabian sa una ba mga marites ug maritos. Kung asa si Christ magsunod-sunod man sad. Mura kintahig follower ba kay mo follow man. Mo na imong salig mga igsoon kana inyong mga account sa Facebook, sa mga Instagram ninyo, daghan na lipay kay ka, daghan kay followers, pero ang uban na namantay na. Para na ikabira nimo. Dili tanan ga follow ni believe. Dili tanan nag-follow ni Christ ni believe. Pero unsa may safety net na to? Wisdom. Wisdom. Kay maunay mo paila mga igsoon nga kita anak tas Ginoo. Kay only the saved person nga gitawag og Christian nga tinuod, only the saved person can let the Bible kana bitong lead them. Unya mao ra sad nay makasabot og makatuman kung unsay nahisulat sa pulong sa Ginoo. Kita ray makakuan ni mga igsoon, maka-enjoy sa pag-obey. Nakasabot ha? So ang mga unbeliever, igora na sila kabasa, makasabot sila, yes, pero dili sila kakuha bitaw sa command. Nga kanang unsay angan nimong buhaton after you read. Kay siyempre in English, kunya labi nag-bright kaayo, makasabot yun na. Pero kung anong gisuwat na, unsay mandate ana sa pagkasuwat, the real meaning, kanang heavenly meaning of that verse, wala sila. Kay wa man sila wisdom. Di man pwede tagaag wisdom ang usa ka tawo nga way Holy Spirit. Dili man siya kasabot. Because the Holy Spirit is the teacher. So sa diha nakasabot na ka, then God will give you wisdom in order that you can apply what you have learned and understand. Kay importante man na tumano na to ang pulong sa Ginoo. Nakasabot na igsoon? So, ayaw expect nga sa dihang naa na ka sa Ginoo, wala na manghilabot nimo. Si John the Baptist, si Christ.
Unsa guysaan ni nila nga nagwali ra man eh. Are you listening? O kana matingata unsa may sala sa mga pastor nga naa may masuko sa pastor gyud bisag unsaon wa man gitinguha ang pastor og dautan. No? Nganong naa man gyud masuko? Natural naa may masuko gyud kung naay magwali sa pulong sa Ginoo. Suway gud mo og wali pangalagad mo, di ba? Naay makalit lang og suko nimo kasabot ngano. So pag mahitabo na siya, ayaw kabalaka. Ngano man, ang pulong sa Ginoo mo'y safety net nimo. Do not depart from the word of God. That is very important. Alright? Kay maura nay mo pa kuan nato, mo nay mo justify nato that ang ilang mga pamasangil di tinuod. It is the word of God. So people may talk, but lalimad ka nayawaan og kanang sala ba nang gluton, kanang gluttony. Di ba? Nya mo ro man ay pasangil nila sa mga baptist bisag busog kaon. Unya di ba na K, C ba na. So unsa day spelling anang kaon? Di ba K? So BBK. Dili BBC. Bisag busog kaon, grabe ning baptist niya, mayo pa din ang baptist. Wa may laing bisyo. Musugot po. Musugot sad. Mudawat mo ana nga bisag busog mukaon gyapon mo. Usahay. Mayo na yan. Depende sa naa unsa pagkaon pastor. Kaya nagi pagkaon nga di makabusog ba tawag ka ng kuhan. Di ba? Na may mga hilig-hilig god. Pero dili na tinuod mga igsoon ay. Di ba? Di man ta mga glutonos. Di ba? We just love to eat. Ganahan lang gyud ngaon. Di ba? So, wala bisag unsa pa ila ipamasangil nato o may tabo ni sa imong kinabuhi nga buhat-buhatan ka og mga istorya. Ayaw og kasuko, ayaw og kanang pangaway, ayaw sila i-maldisyon, arita diri palaban. Og i-apply sa kinabuhi og unsay gisulti sa pulong sa Ginoo, it will justify the children of God. Simple instruction sa Ginoo. So si John the Baptist diri gipaila-ila as na ala-alaan nga gidemon possess. Ang iya ra gibuhat, wa ni kaon, wala ni inom. O sa na mga Kristiyano na kay old friends, no? Kainuman, no? Kanang kauban sa pagpabadlong, unya tagaan dayon ka og tagay sa pre. Nya dinay ka ikaw balain na jud kay kag espiritu ay. Batian na gyud nimo oy di na magkapakisama. Dautan na magkag espiritu noon. Mo na gitudlo sa Bible nimo. O kita na daotag espiritu hinoon. Ang katong manginom mao toy tarong og espiritu tanawa ra. No. So, naagi mga suko nimo. Sa akong kinabuhi, igsoon, daghan na nga suko, mga amigo nako sa una. No? Sa kung saan nila ila isulti. Pero, ang ni-justify nako ang pulong sa Ginoo gyud. Maunay makapakuan nga. Bisag asa sila mo tan-aw, ila kang kanapasanginlan, pero moabot yun ng panahon nga masungko na gyud sila diha, nga wa na gyud sila masulti. Sa kinabuhi ni Daniel sa Bible, pila ka buktaw nagtumo-tumo og dautan niya. Unsay nahitabo? O di ba? Naay mo justify sa mga tao nga naa sa kabubuton sa Ginoo. Letter C. Jesus compared him to Elijah. Gi-compared si kanang John kang Elijah in Matthew chapter 17, 9 to 13. Matthew 17, 9 to 13. Kailaman mong Elijah, no? Makita na to ang power sa Ginoo, diha kang Elijah. Ang pinaka-significant mga kaigsunan, katong nagkawot sila og altar, kanang naghimo sila duha ka altar, ana, para
kanang mag-contest sila kinsa gyud tinuod nga Ginoo sa mga propeta nga mini o kaning kang prophet Elijah nga siya ra usa. So nindot kayo Allah altar diha niya kinahanglan masunog jud. So hala sila'y una. Perti ng ampo nila maghimaya ka Maria. Amot sa ilang ampo. Basta sino silang ampo sa ilang Dios mga kaigsunan nga kanang send us fire unya kanang masunog ni makonsum ang altar ba. Wa magyud. Napagaw na lang tingali sila ato gikapoy na lang. Wa magyud hitabo sa ilang altar. Karon si Elijah na. Ningin si Elijah. Wait, there's more. Kautan ang kilid. Gikautan ang kilid og kanal. Pagkahuman, niyon siya, butangig tubig. Laliman ka na, butangag tubig. Gibasa mga kaigsunan ng altar. Ampo din siya sa Ginoo. Nangayo siya kayo mga kaigsunan. Nasunog ang altar. Bisag basa, nasunog mga kaigsunan. Oh. Grabe power, no? Kag Elijah ba tong power? Dili. Ingon ana ka-intense ang iyahang pagsunod sa Ginoo, pagtuo sa Ginoo mga kaigsunan. Gihambing siya kang John si Elijah. So, in Matthew chapter 17, 9 to 13. Ingon sa Bible, and as they came down from the mountain, Jesus charged them saying, tell the vision to no man until the Son of Man be risen again from the dead. Unsa mang hitabo ang nahitabo, gikan sila sa mountain. Unsa nahitabo diri? The transfiguration. Kinsa nakita dito sa transfiguration? Si Elijah o si Moses. Mao na inyo sila nga tukuran na tog altar. Magtukod tag altar dili Lord. Oh, kanang grabe kay ni Peter og ka quick thinking ba. Pero wa ni sugot ang Ginoo. So, in verse number kanang 10. And his disciple asked him saying, why then say the scribes that Elias must first come? So in verse number 11, and Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come and restore all things. 12, but I say unto you that Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of Man suffer of them. So kinsa may gipasabot, dili si Elijah nga kato nakita nila dito sa mountain. Ang gipasabot ani si John the Baptist. Siya si Elias, si Elijah niabot na pero wa sila nituo unsa ilang gibuhat giputlag ulo. Tanawa ra sa chapter 14 sa Matthew giputlan og ulo mga kaigsuonan si John the Baptist. O di ba? So ningon si Christ tinuod man na niuna na nahitabo na pero ilang wa nila paminawa giputlan hinog ulo. O tanawa sa 13 naka-realize sila. Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist. So si John the Baptist mga kaigsunan gi-compared ngadto kang Elijah. Pero dili ra ni diri mao nahitabo mga igsoon tanawa sa Luke sa dihang bata pa mga kaigsunan. Luke 1:17. Tanawa ang prophecy, mga igsoon, kabahin ni John. Verse 17. And he shall go before him in the spirit and power of who? Elijah or Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. So, ang gahom ni Elijah, tuwa ni John the Baptist. O sa iyang mission, mauna mga kaigsunan. Pero ato tanawon ang generation karon, mas gamhanan pang Elijah.
Grabiha lagi. Kita nawa ha, unsay mission ni John the Baptist to turn the hearts of the fathers to the children. O makakita jud ka mga tao karong panahon na mga igsoon nga ila ra gyud pasipadan ilang mga anak. Pasagdan ba? Makita ka kanang mga bata nga maglakaw-lakaw sa kagabion hantod kadlawon mabuntagan sa daan. Asa namang mga amahan ana? Oy, naot pa inyong mga anak, way apila na. Dapat hipos na sila. Kaya nga naman, it is not for us to wander in the night. Di ba? Kung sa may mong tumong nga maglibod suroy kas kagabion. Wala. Ikadaot na sa imuhang kinabuhi. So, mao na yung misyon. Pero wala ang mga ginikanan, ang mga amahan, wala na sila kabuhat sa ilang angay buhaton. And the disobedient to the wisdom of the just. Di ba? Unsa may pasabot ani, gitagaan ta og kanang simbahan, gibutangan og pastor, naa diha ang mensahe sa Ginoo mga kaigsuonan. So atong matawag nga naa diha ang just nga teaching. Ang disobedient ginatawag para maminaw sa wisdom sa just. Ana ba ka-excited ang mga disobedient mo balik? Mabito na gingon sa Bible, kanang turn ye backsliding children, and I will give you pastors according to mine heart, so that you will listen to the wisdom of the just. To make ready a people prepared for the Lord. Nindot kayo ang misyon ni John the Baptist mga igsoon. So mo gipaambit siya sa gahom nga naangkon ni Elijah. So, espesyal si John the Baptist. Amen? Nindot ba ang iyang kinabuhi? Pero mga kaigsuonan, dapat magkuan ka. Maghimaya ka sa Ginoo. Kaya nga naman, siya ay pinakalabaw sa tanang prophet, pero nalabuan pag yun nato si John the Baptist. Nalabuan pag yun nato siya. Tungod sa indwelling of the Holy Spirit. Kita mo'y pinakabulahan sa tanan nga mga follower ni Christ sa pagka-kanang iya sa Ginoo. Labuan na to mga igsoon ang mga ngilngig nga mga tao nga nangalagad sa Ginoo sa olden times, panahon sa law. Nalupig na to sila kay karon panahon grasya niya gipuy-an ta sa balang espiritu unya pagkahuman kitang tanan nga giluwas sa Ginoo gitagaan ta sa misyon para iwali ang ebanghelyo sa mga katawhan. Unsa na ka noble nga job? Laliman ka unsa nga klase kinabuhi na ata before ta naluwas unya gisaligan ta sa Ginoo sa pinaka-precious nga trabaho. Di ba? O kita sa simbahan gani, di man ta basta-basta mobutang na gani uban gani nga kuan jud kung sa may kinabuhi ani before nato ni Kaya atog yun na istriktuhon og taman sa ginhawa ay wa gyud tay mabutang nga Sunday school teacher, wa tay mabutang nga mga leader. Ingon na ba? Pero the way Christ treated us mga igsoon, wa gyud siya. He can work in your life if you are willing. Ingon ana kanindot hunahunaan lang gyud unya kanang tuhuin lang gyud mga kaigsuonan, you are so privileged because the Holy Spirit is in you. Nagkuyog-kuyog nimo. Kung luwas ka ha, kung luwas ka, kung di ka luwas, di ba kaganahan ana nga naay balang espiritu nga nagkuyog nimo? Nga maoy mo tudlo nimo sa pulong sa dihang mutuon ka. Maoy mo pahinumdom nimo sa panahon nga gikinahanglan nimo. Bulahan ta kay ni kanang John the Baptist. So, angay ta magpasalamat sa Ginoo ana. Letter D and last. A few thought he had come back from the dead in the person of Christ. Naaan nila mga kaigsuonan nga si kuan ni, si John the Baptist nabanhaw. Pero si Christ di ito. Matthew chapter 14, 1-2. Mauni siya ang katong
pagsilot kang John the Baptist, mga igsoon nga panahon. Gipatay na si John the Baptist, unya, naamay nito nga og balik, mao si Christ na to mga kaigsunan, so naaan, tanawa sa Matthew 14:1 and 2. The Bible says, at that time, Herod the Tetrarch heard of the fame of Jesus, verse 2, and said unto his servants, this is, niyo ba siya, this is Jesus? Niyo siya, this is John the Baptist. He is risen from the dead, and therefore mighty works do shew forth themselves in him. Pero si Christ, good to God, nakaunaw na lang sila ba? Si John the Baptist ni, nabanhaw, unya nagmilagro. So ingon ana gid siya ka balaan ba? No nga hasta si Jesus Christ naaan nga siya si John the Baptist. O di ba? So nindota na no maaan ta ba? Pastor ka brad? Oh nindota nagmaan mo pastor oy. Di ba? Ang kuyaw na ang pastor maaan nga pare ka sir. Pare kasi. Pero kanang kuan ka, ordinary member, unya maaan kang pastor, ninduta na niya. Ninduta kuan na kanang upgrade sa imuhang pagkatao. No? Si John the Baptist, mga igsoon, grabing upgrade. Oh. Naaan siya nga si Christ. Alright? Matthew 16, 13 to 14. Matthew 16, 13 to 14. Ingon sa Bible, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? So nangutana siya, whom do men say that I, the Son of Man, am? Unsa may sulti nila? In verse number 14, and they said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremias, or one of the prophets. So mo naaan nila si Christ, una gyud si John the Baptist. Kung may sulti sa mga tao, kung kinsa ko, ikaw ingon sila, si John the Baptist. Pero pag ingon ni Christ, kung may tanaw ninyo, kinsa man ko, ingon din si kanang Peter, you are the Son of God. Na? Sa iyang gingon diri, exactly ha? Thou art Christ. Na? And Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. Perfect answer. Ang uban wrong, zero. Pero nindot kayo mga si Christ, naaan nga si John the Baptist. Nindot ka nang ikaw, maaan ka nga, ikaw pastor sa inyong church. Ninduta. No, di ka malipay, anak. Makaingom sa kap, tinawag, tingay ko. Di ba? Uy, kamo mga men, young people, ay dyan mo kahadlok kung tawgon mo sa Ginoo. Ako lang mo taga-tip. The more ka magsige og likay-likay, the more jud kang tawgon. Mas may pandin na lang ka mulikay, Lord, tawag na ko ni mo, Lord. Pero ang importante, pangalagan lang gud. Unsa may laing mabuhat na to ani kalibutan na. Hinuwaman naman ni nato atong kinabuhi. Di ba? Unya sa grasya sa Ginoo, labi na kamo young people at your age, giluwas na mo sa Ginoo. Unsa may reason nga nung bata pa ka giluwas? Kay gamiton ka inig ka senior citizen nimo? What is your thinking? Sultihan ta mo kung kanusa ka giluwas sa Ginoo, diha kaniya gusto gamiton. Diha kaniya gusto panalanginan. Diha kaniya gusto ikauban. Diha kaniya gusto tudluan. Diha kaniya gusto imold. Diha kaniya gusto pakiton sa iyang gahom. Nganong huwaton pa man natong mutubo ta. Unyag di ka mutubo.
Unya di ka maabtan sa pangidaron nga taas na? Ha? Sao man na nimo pag tubag unya dito sa Ginoo kung tinuod kang luwas? Unsa may nabuhat nimo didto? Sukad ka nako giluwas. Unsa kay katubag nimo? No, di na ba gyud nato hold ang mga panghitabo? Na ako'y nakitaan mga kaigsunan, akong gisgot ka ganina. Di gyud nimo matag-an ang panghitabo. Tricycle o auto. Kita matingali mo ani kay naman ni sa Facebook. Sila ran duha nagdagan sa daan ha. Mingaw kayo, kita mo nang daan sa probinsya. Nga kanang tagsara kayo sa kenan mo agi. Lapad kayo andan. Silang duha ang tricycle ni kalit magsikit sa auto. So ang auto ni pidpid diri nya naa may wall nga kanang sa kilid ba sa daan. So di na gyud siya kadto kay siya may mabangga. So ni bangga gyud ang tricycle, pag bangga ang tricycle ni ana siya sa kamingaw sa daan naa gyud truck nga perting dako. Didto man siya na banda. Perting lagputas mga tao. O nya kay bawo to sila pag sakay nila tricycle mao na ni. Mga naog to sila. Kaya kung makaibaw ka ba, mabangga na ba tas truck ron? Uy, truck. Naog na ta. Wag yun. Kaibaw. Wag yun kaibaw mga igsoon. Di mo pili og edad. Wag kita kaibaw. Pero sultian lang tamo, one thing I am sure of. Ang pinaka-safe place na to naa sa kabubuton sa Ginoo. Outside of the will of God, mga igsoon, danger zone na para sa mga Kristohanon. So if you want to be safe, if you want to become joyful in your life, stay in the will of God. Kung naa kay angay kahadlukan, kanang kuhaon ka sa kalibutan o gamiton ka didto. Pero kanang kuhaon ka sa Ginoo o niya, gamiton ka niya sa iyang buluhaton. That is the reason why we are saved. Sumayunay ka nga mauba, may pagwa na luwas. Wa na ba ka kaibaw kanu sa kamamatay? Unya, wa na ba na bawi ay? Inig-abot nimo dito sa impyerno, di jud ka maingon, gitawag biya ko sa Ginoo, biya niya, ni balibad lang ko. Babalikas ako dito, kay musugot na ko. Wa na. It's too late. So pag inoy mo sa Satanas, nakasimpa na ba ako kalima? Unya, kanang wala lang ko nibalik. Unya, murang nagkuan na biya ko unta, nagplano na biya unta ko, taning. Balik ka lang ko dito. Murang masagka ka to, nadakpan sa pulis, di na kumuusap lagi. Nadakpan naman yung ka, Jud. Saan man ni nato, nadakpan naman ka. Oh, klaro man ang ebidensya na amay kanang parapernalya diha imong gida. Napalitan man ka sa kanang asset. Tuwa na, di na lisod na kayo i-reverse. Samtang di pa na mahitabo, hunong na sa imuha nga pagpalayo sa Ginoo. Di ba? Unya, kung panalitan ka nang di ka tinuod luwas, uy, kinanglan maluwas na ka, uy. Wa may laing kaluwasan. Si Jesus naghatag sa iyang kinabuhi sa cross. For the only reason, He want to save you. Di siya gusto nga maimpirno ka. So, unsa may imong langay-langayan? Unsa imong langay-langayan? So, dawata siya. Unsa o mapagdawat? Hangyo siya. Sulod sa akong kasing-kasing, Lord. Dawaton tika akong isip akong personal nga manluluwas. Manaamay mo guide nimo o walay mo guide nimo. O siyempre naman, kay bawo jud ka unsay dawat. Ang importante nga naa nimo pagtuo. But you need to ask the Lord to come into your heart. Lord, sulod sa akong kasing-kasing, luwas sa ang akong kalag. Hangyo siya. No? Kay sa akong kanang kinabuhi, na may nagsulwining nako. Pero niabot gyud ang point sa akong kinabuhi nga akong gidudahan akong kaluwasan. Wa na ko nangitag lain para sulwining ako balik be.
Ako na mismo kay bawo naman ko unsaon pagkaluwas. Ako na mismo niluhod ko pag human sa mensahe, niluhod ko mga igsoon. Kinasing-kasing gidawat gihagyo ginako ang Ginoo. O sukad ato, wa na nalinaw akong utok ko, wa na jud ko nagduda. Andi na mahadlok mamatay. Ang ako na lang gikadlukan, unsa nga klase nga kamatayon ka, no? Mo na lang na. Pero, amot lang, kung kamay papiliyon, unsa klase kamatayon ninyo, ha? Luwas maka mo. Luwas na mo? Okay, sige kung pangutana ni, unsa gusto kamatayon nimo? Natug, nya, namatay, wala kamata ba? Unya, kanang nasakit usa? Una namatay? Or, nadasmagan? Nabungkag imong patay dayon? Kamo, unsa inyo gusto? Natog. Oh. Natog. Kisa nga na natog ko, matog lang. Matog, mamatay ko, di na ako kamata. Klaro kay mo, wa mo insurance. Saya nga sa inyong insurance. Oy. Kisa to ganahan nga masakit usa ka, masakit. Una ka mamatay. Bisan pag na insurance. Sakit na guna. Di ba? Sakit na na. Unya namatay pa jud ka tungod sa sakit. Sakit na guna daan. Di ba? May sakit ta. Oh, sakit na na. So, ako ra ni di ko malamay ninyo. Kaning aksidente magod, wala nay sakit. Wag yun nay sakit yun. Kanang on the spot. Ang magtanaw ray sakitan, agoy, kasakit. Wag ito, sakit ito. Kaya di ba ka nang madasmag ka, may sakit, kano sa man sakit? Ikaw man na ka nang nanghubag na yun. Nangapiang na, di ba? Yan ang di nakakalakaw ka na to, anak ka sa ospital, di pa ka mag-agoy-agoy. Pero sa impact, mga igsoon, nakasuway na magugugdas magod, wa gyud sakit sa impact. Mura ra gyud wa, mura kag way gibati ba? Pagkahuman na. Sakit na ilakaw. Unya sakit ang hawak kana ba? Mura kag gikulata. Ingon ana pero kanang namatay. O di ang insurance. Pero siguro ala nga, kay baw imong asawa nga naka-insurance? Ha? Yung secret lang ka kay basig patyon kasi imong asawa na unsa ka di na wa na gyud Hinoo nagamit. Luuya nimo ay. Ingon ana na pangigsoon. So, ang Kristohanon tinuod luwas di mahadlok mamatay. Kaya nga naman, hadlukon man taglangit. Di ba? Tinuod yun nga pangitabo. Tulis ba? Tulis. Gitulis Kristohanon. Ihatag imong kwarta. Unyag din ako ihatag. Patyon ka na ko. Ay, hadlukon maglangit. Yan siya, niya ako, mangutana ko nimo. Kung patyon ko nimo, pangitaom dyan ka sa mga pulis, niya patyon po ka. Sigurado kang malangit imong kalag. O di nagsulwining pa. Di ba? O sa di pa nila tiwason imong pagpanulis ba? Dawata sa Kristo sa imong kasing-kasing kay. Di ra ba dyan ako ihatag nimo akong kwarta. So imo dyan kong patyon. Nya langit nako. Nya ikaw. Langit ka. Hindi be, sige be, otos na yung unsa man mo maniguro tag langit be. Bintaha gyud ning faithful. Kay di man maratol. Kay ba ka ngano maratol ka, mahadlo ka nga mamatay. O di ba? Kanang adto ka sa tubig, malumos ka kay ngano nahadlok ka. Kung wa pa ka nahadlok, di ba? Kanang uban maglutaw-lutaw ra magina way gibuhat sa tubig. Kung kanong mulutaw man na, kanong di man na malunod kay dagkog tiyan, di oy. Ang tiyan mo mulutaw jud. Di wa nahadlok, wala nag-struggle ba?
Amo na, pagluwas ka, tulison ka, dako kay privilege. Aglukon maglangit. Kung imo kumpat yun, langit ko. O kani, hindi mo yun ako naihatag ni mo yun. O, bisag imo pa kumbog noon, hindi kayo ihatag. Pero pangutan na magigukod ni mo. Pangitao man jud ka, mawanted man jud ka. Kung ikaw na mamatay, langit ka. O, di ba? Di masulwining ni mo. So may maayo ni be, instead, imo ning kuhaon akong kwarta, tudluan na lang ka nga, unsaon nga malangit ka, be. Di ba, no? Oh. Pero kung masiguro na nimong malangit ka, share lang ta aning unsay na anak ko. Ay lang puguhot di. Sabot-sabot lang ta. Oh. Anak man ng Christian, share ba? Di ba? Kaya kung imong hotdon, di ka Christian. Una, di yun ako ihatag yun. Di magka-Christian. No. Musugot na siya, oy. Di ba? Di pa siya kapatay. Di siya mamatay. Makakwarta pa siya. Mapaniguro pa niyang malangit siya. Win-win situation. Ang problema, ikaw, Kristohanon ka, di ka kaya musulwining. Di ba? Kaya nakadungog na ka sa mensahe, may nakopyahong ko nag-ingon ni pastor, niya karon na ningon, may sao man, may ka lang, sao man na to pa siguro. Asag ko magsugod, ani. Nila, tulis na tabalik. No, scammer man day ka, scammer. Langit God. Wa na. Di madayon nanjug ka. Mo na. So, be sure that you are saved and be sure that you can share. Kasabot tayo soon, kay kita mo'y bunga sa ministry ni John the Baptist. Karon kita na pod. Di maluwas ang usa ka tawo, at least maandam siya. Sa sunod nga tawo nga moingon niya, miyon siya, ikaduha na ka nag-ingon ako ana. Di ba naging mga tawo nga ingon ana? Maybe sa imong pagsulti, dili pa na siya mutuo nimo. Pero naa naman sa ilain ni sulti. Pagka man naa na sa ilain ni sulti, tinuod gyud tingalin eh. Di ba? Mao nay kuan na prepare ba para sa kanang mensahe gyud. So, ato lagi na yung trabahoon mga igsoon, naagyo'y resulta. Are you listening? Amen. So, that is the reason why John the Baptist na kuan siya, napadala siya diri. Para ang manluluwas makalusot sa kasing-kasing sa mga tao. Okay? Every head bow, every eye closed. Most gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for the life of John the Baptist. Salamat kay Lord sa imuhang pagtudlo kanamo na kinahanglan masiguro gyud namo, Lord, ang among kaluwasan, and mapaniguro sa namo, Lord, nga makamaog yun mi mo share sa maong kaluwasan ngadto sa uban. And please help us, O God, to become part of your ministry, which is preaching of the gospel. And help us, O God, to learn how to make disciples so that your people, O Lord, will be called disciple by you, O Lord God. And I pray that you will give us courage, that we should not be afraid ni bisan kinsa, Lord God, bisag unsa pa nga klase nga tao nga amog gyud silang sugiran sa maong ebanghelyo nga imong gitugyan sa among mga kamot, Lord. And thank you so much, O God, for the invitation this afternoon. I pray that you will bless each and every one that will come to ask your help, O Lord God, to become good in making disciples, and also to go back to you, O Lord God. Kung naaman gani nga nagpalayo nimo, Lord, I pray that they will come to the altar this afternoon para ma-reunite sa imuhang buluhaton. And thank you so much, O God, for the privilege sa pagpangalagad. And kaning invitation, Lord, among ibalik kanimo ang dungog o himaya sa kadaugan ini, Lord. In Jesus' name, amen.